Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, the walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Lord, we bless your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to stay. Lord, blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless and no one wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, 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 oh,
chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King above all kings, who rules the nation with truth and justice, shines like the sun and all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, 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 ako'y susunod sa'yo, saan man patungo. Ako'y susunod sa'yo, Panginoon ko. Sa iyong yapak ay nagganap
Ito'y patunay na ako'y sa'yo. Pangako mo'y mahahawakan ko. Ako'y susunod sa'yo. Saan man patungo, ako'y susunod sa'yo. Kami nagagalak sa inyong pagdating, na mapasama ka sa pagpuri sa Panginoon. We share the love of God. We share the love of Christ. We share the love of the Holy Spirit dito sa Shekinah. Kami nagagalak sa inyong pagdating, na makasama ka sa pagpuri sa Panginoon. We share the love of God. We share the love of Christ. We share the love of the Holy Spirit dito sa Shekinah. Shekinah, purihin ang Diyos. I will extol you, my God, O King, and I will bless your name forever and ever. Every day I will bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. Your love on the line.
Tayo po ay manalangin. Sa umagang ito, aming Panginoon, mataas na papuri at pagsamba ang aming iniaalay sa iyo. Salamat po sa bagong araw na ibinigay mo sa amin. Panibagong buhay at panibagong pagkakataon na maranasang muli ang iyong kabutihan, pag-ibig at kadakilaan. Saliksikin mo po ang aming mga puso't isipan at kung anuman pong karumihan ang makita ninyo, linisin niyo po ito ng inyong banal na dugo. Salamat po sa inyong patnubay sa amin sa araw-araw. Sa kabila man po ng lumalaganap na virus, ang COVID-19 at ang variant, patuloy po naming nararanasan ang inyong proteksyon. Salamat din po dahil sa kabila ng kaimposiblehang kami ay magkaroon ng face-to-face sa kasalukuyang sitwasyon, hindi nyo pa rin po itinulot na kami ay hindi makasamba ng sama-sama through virtual. Hiwa-hiwalay man po kaming magkakapatid sa pananampalataya sa aming pagsamba, kami po ay nagkakaisa sa diwa at sa spiritu sa aming pagsamba sa iyo. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin. At sa pagpapatuloy po ng aming pananambahan, mangusap ka sa puso ng bawat isa. Itinataas ko po sa iyo ngayon ang iyong anak na gagamitin sa pagbabahagi ng iyong mensahe. Kasihan mo po siya ng iyong banal na espiritu upang ang bawat salitang mamutawi sa kanyang mga labi ay mga salitang nais mong iparating sa amin. At naway, tumimo ito sa aming mga puso't isipan at magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ibinabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang mensahe ng buhay ngayon ay masusumpungan sa aklat ni Josue, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 9. Pagkamatay ni Moses na lingkod ni Yahweh,
Sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moses, ibinibigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon. Sa timog ay ang disyerto. Sa silangan, ang malaking ilog Euphrates. At sa kanluran, mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediteraneo, walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan, ni hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga kapatid natin na nasa ibang lugar o ibang bansa, maring hapon na po sa inyo o gabi. Magandang hapon o gabi po sa inyong lahat. Ang lahat ng papuri ay ating itinataas sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagsambang ito na ating ginagawa. Last week po ay napag-usapan natin ang patungkol sa maayos na pagpapasimula ng bagong taon. At ang magandang balita po rito, mga kapatid, ito po ay posible. Salamat sa Diyos. At sa araw na ito, nais ko pong ipagpatuloy natin ang ating aralin sa halos ganito ring tema. Kamakailan lang po ay may nakakwentuhan ako na medyo may edad sa akin. At ang sabi niya sa akin, madaling sabihin, Pastor, na gusto kong magsimula ng tama o maayos. Subalit, mahirap itong gawin. Ako po'y sumasang-ayon sa sinasabi ng aking kausap. Ilang buwan pa lamang ang lumilipas, may isang tao pong napasyal sa bahay pastoral. At hindi namin inaasahan na ang taong ito ay hihingi po ng tulong sa amin. Nasabi kong hindi inaasahan dahil ito pong taong ito, mga kapatid, sa aking pagkakilala ay medyo mataas po yung kanyang pagkakilala sa kanyang sarili. At hindi kami ganun ka-close sa isa't isa. Alam nyo, napakaganda po ng buhay ng taong ito. May kaya sila sa buhay, may maunlad silang business. Palasamba rin itong taong ito kasama ang kanyang pamilya noon. Subalit, heto siya ngayon, sinira ng bisyo. Ayon sa kanya,
Siya ay nagpapagamot ngayon dahil mayroon siyang malubhang karamdaman. Wala na rin ang kanilang business. At ang nakakalungkot pa na sinabi niya sa akin ay hindi niya alam kung saang direksyon patungo ang kanyang buhay. Kaya ang sabi ko po sa kanya, bumalik ka sa Panginoon, kapatid. Ikinagulat ko po ang sagot niya dahil ang wika niya, gusto ko sana, pastor, pero hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Alam nyo, sa buhay po ng tao, maraming bagay ang mahirap gawin. Ito yung tinatawag na hardest thing in life. Ang sabi nga ng isang babae sa nagbabalik niyang ex-boyfriend, the hardest thing in life is to decide whether to try again or to go farther. Ang sabi naman ni Mikey Rourke, the hardest thing in life to do is to change. Ang sabi pa ng isang picture, one of the hardest thing in life is watching person you love someone else. At talaga pong maraming bagay ang mahirap gawin, lalo na kapag gusto nating magsimula. Ako po, mga kapatid, hanggat hindi ko po nakukuha yung momentum sa paggawa ng sermon, hirap na hirap po akong makapagsimula. At maaaring yung iba sa atin, hirap pa rin makakuha hanggang ngayon ng kanilang momentum sa trabaho kasi nasarapan sa mahabang bakasyon. So, nararanasan natin, mga kapatid, ang halos ganitong mga bagay. At ganyan din ang naging kalagayan po ni Josue. Siya ay itinalaga ng Diyos na manguna sa mga Israelita kapalit ng namatay ng si Moses. At kapag simpleng pagbasa lamang ang ating gagawin, mga kapatid, parang napakadali lamang po ng ipinagagawa ng Diyos kay Josue. Subalit hindi po, mga kapatid. But the Lord instructed Joshua to become Moses' successor and commanded him to arise and go over Jordan and Jericho. Bakit hindi po ganun kadali? Una, Joshua's fear to cross over Jordan River and Jericho Wall. Bago makarating sa Kanaan ang mga Israelita, sila po ay dadaan sa Jericho. Alam ninyo, ang Jericho, mga kapatid, ay isang sibilisado at modernong lungsod. Sila ay well-trained and well-prepared pagdating sa labanan. Samantalang, ito pong mga Israelita, mga kapatid, ay hindi sanay sa labanan sapagkat naging alipin sila sa loob ng mahabang panahon sa Ehipto. At ang sabi pa sa Bilang, Kabanatang 13, ang mga tao sa Jericho ay kabilang sa lahi ni Anak, na ang ibig sabihin, sila po ay kabilang sa mga matatangkad o mga higanting tao. At liban pa doon, dadaan pa ang mga Israelita sa Jordan River. Kaya nagdadala po ito ng takot kay Josue. Pangalawa, Joshua's fear to take over the leadership. Liban sa natatakot si Josue sa kanilang mga kalaban, nakita ko din po na may takot si Josue kung paano niya pangungunahan ang mga Israelita sapagkat nakita niya kung paano nahirapan si Moses hanggang kamatayan sa pangunguna sa mga taong ito. Natakot siya dahil sa kanyang kalagayan. Bakit? Una, hindi po kasing galing ni Moses si Josue. Sapagat si Moses po, mga kapatid, ay naturuan sa Ehipto na isang syudad. Alam nyo, okay po sana kung mas magaling ka sa papalitan mo. Pero paano kung mas magaling siya sa'yo? Paano ka makapagsisimula? Pangalawa, mas malapit sa Diyos si Moses kaysa kay Josue. Katunayan, ang tawag kay Moses ay a friend of God. Kumbaga, mas spiritual po itong si Moses kaysa kay Josue. Pangatlo,
Pangungunahan niya ang isang bansang kilala sa katigasan ng ulo. Kumbaga sa politika, problema ang mamanahin ni Josue sa pag-upo niya sa tungkulin. At pang-apat, pangungunahan niya ang mga duwag ng mga Israelita. Mga kapatid, maaaring mawala ang takot mo kapag matatapang ang mga makakasama mo, hindi po ba? Pero paano kung ang mga kasama mo pala ay mga bahag ang buntot? Paano ka makapagsisimula? But church, we believe that God knows everything. He knows you and me. He knows Joshua. At ang maganda po rito, mga kapatid, ang maganda sa Diyos, gusto niya tayong makasama sa ating pagpapasimula at anumang nasimulan niya ay tatapusin niya. Tingnan po natin kung ano ang ipinangako ng Diyos kay Josue sa kanyang pagpapasimula. Ang sabi ng Diyos kay Josue, hindi ka matatalo ninuman habang ikaw ay nabubuhay. Mga kapatid, binigyang katiyakan ng Diyos sina Josue na hanggang sa muli sila ay magtatagumpay. Joshua was assured of complete victory. Sa anumang labanan, sila po ay mananalo. Wow! Hindi po ba magandang balita ito, mga kapatid? Pansinin po natin, wala pa sila sa labanan, hindi pa man nagsisimula ang laban, pero panalo na sila. Hallelujah! Mga kapatid, nakita ko rin po rito na hindi lang po pagpapasimula tayo sasamahan at tutulungan ng Diyos, kundi hanggang sa dulo ng labanan. At ang maganda pa po dito, hindi lang tayo makakaraos, kundi gagawin pa tayong mapagtagumpay sa anumang labanan sa buhay. Kaya mga kapatid, masarap at magandang kasama ang Panginoon. Amen. At hindi lang po yun ang sinabi niya, kundi kung paanong sinubaybayan ko si Moses, gayon din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita pababayaan. Pangalawa, binigyang katiyakan ng Diyos si Josue na sila ay sasamahan ng kanyang presensya. Joshua was assured of God's presence. Kapatid, nakakaragdag ba ng lakas ng loob kung alam mong kasama mo ang Diyos? One time, sinabi ng Diyos kina Moses at sa mga Israelita na lumakad na sila at gagabayan sila ng kanyang mga anghel. Subalit ano po ang sabi ni Moses? Lord, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kaming ialis dito. Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. Ang wika ni Moses, Lord, hindi ko gusto ang mga anghel. Ikaw ang gusto kong kasama. Wow, ang galing. Kapatid, katulad ba tayo ni Moses na ganun kasidhi na gusto nating makasama ang Diyos, lalo na po ngayong taong ito? Sana may ganun po tayong desire. Dahil ang sabi ni Yahweh kay Josue, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. Pangatlo, binigyang katiyakan ng Diyos na ang kanyang kalooban ay laging sasa kanya. Joshua was assured of God's providence. Mga kapatid, hindi pagkukulangin ng Panginoon sina Josue. Kaya sabi ko nga, hindi po ba masarap kasama ang Diyos? Kaya si Moses po, ito ang pinili niya dahil alam niyang may magagawa ang Diyos na hindi po magagawa ng mga anghel. At alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, madalas naghahanap ang tao ng makakasama sa kanyang pagpapasimula. Naghahanap siya ng makakatulong upang makabangon. Naghahanap siya ng gagabay sa kanya upang maging matagumpay sa mga gagawing aksyon. Pero ang nakakalungkot,
hindi siya sa Diyos lumalapit. Sa iba siya nagtitiwala, sa halip na sa Diyos na higit na may magagawa sa lahat ng bagay. Mga kapatid, tandaan natin ang sinasabi ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 6. I'm convinced that God who began this good work in you will carry it through to completion on the day of Christ Jesus. At anong paalala at pinagagawa ng Diyos kay Josue? Unang-una, be strong and take courage. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Alam niyo po, kapag nilingon natin ang mga nakaraan, katulad ng nangyari sa taong 2020, na kung saan panay itong problema, sakuna, trahedya, nakakawala po ito ng gana. Kapag tinitingnan natin ang mga mali, napakahirap magpasimula. But you know, in life, there's always a failure. But remember this quotation, whenever we encounter failures, failing does not make you a failure. Failing does not make you a faithless. Waiting after you fail makes you a failure. Only those who never give up will attain success. Ang sabi ni Yahweh kay Josue, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Pero paano mga kapatid? Ano ba ang nakapagpapalakas ng loob at nakapagpapatatag sa isang tao? Observe the law of the Lord. Dahil yan po ang sinabi ng Diyos kay Josue. Sundin mong mabuti ang kautusan. Huwag mong susuwayin ang anumang itinatagubilin doon. Dito po mga kapatid ay binigyang diin ng Diyos kay Josue na upang lumakas ang kanyang loob at maging matatag siya ay gawin niyang sandigan ang mga salita ng Diyos at ito'y buong-buo niyang isagawa. Yun lang ang tanging paraan para magtagumpay po itong sina Josue. Alam nyo, marami na po kaming narinig na patotoo na nagtagumpay sila dahil pinanghawakan nila ang salita ng Diyos. Yung isa po nating miyembro, nagsimula lamang po silang mag-asawa sa isang simpleng pagtitinda ng homemade candies at chichirya. Subalit, pinagpala po sila ng Panginoon. Umunlad po yung kanilang business. At alam niyo po ngayon, mga kapatid, malaki na at malawak na ang kanilang family business. Subalit, ang hindi ko makakalimutan na sinabi po nila sa akin na ang kanilang sikreto sa kanilang business na mag-asawa noon ay sipag, tiyaga, at iuna ang Panginoon ng higit sa lahat. Kaya alam niyo po, noong gathering ng kanilang buong pamilya, ay pinagsalita ako at ang sabi ko sa kanyang mga anak at apo na wag nilang kalilimutan ang naging sekreto ng kanilang mga magulang sapagkat dito sila pinagpala ng Panginoon. Sipag, tiyaga, at iuna ang Panginoon higit sa lahat ng bagay. Mga kapatid, sa Biblia natin mahahanap ang mga kasagutan ng Diyos sa ating suliranin. Tiyak po na may sagot ang Biblia sa mga problema natin. Halimbawa, kapag may suliranin tayo sa pananalapi at mababasa natin ang Pilipos Kabanatang 4, Talatang 11, ang buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kapatid, hindi ka ba magkakapag-asa? Kung mayroon tayong karamdaman at mababasa mo ang Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord who heals you. Hindi ka ba magtitiwala sa Kanya?
kung dardarama mong malayo ka sa Diyos at mababasa mo ang Santiago chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo, makakalapit ka, di ba? At kung bumagsak ka sa pagkakasala at mababasa mo ang 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Makakabangon tayo, mga kapatid. At kung nabibigatan tayo sa buhay at mababasa mo ang Psalm chapter 55 verses 22 and 17, cast thy burden upon the Lord, and He will sustain thee. He will never allow the righteous man to be moved. Evening and morning will I pray. He shall hear my voice. Hindi ka ba maeenganyong lumapit muli sa Panginoon? Kapatid, ang tapang, pag-asa at tagumpay ni Josue ay nakasalalay sa kanyang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Hindi niya ito nakuha sa kanyang karanasan kahit bihasa po siya sa pakikipaglaban. Nakamit niya ang tagumpay dahil nagsimula siya sa tama. Tama ayon sa pinag-uutos ng Diyos sa kanila. Sa anumang larangan sa buhay, pinakamahirap po ang magpasimula. Lalo na kung ilang beses na tayong nadapa at nagkamali. Subalit mapalad tayo dahil mayroon tayong isang napakabuting Diyos na handang tumulong, gumabay at tapusin ang anumang nasimulan niya sa atin. At katulad ng naipangako niya kay Josue, tinupad niyang lahat ang mga ito sa kanila. At alam ko rin, mga kapatid, tutuparin niya ang lahat ng ito sa atin. We only need to trust Him for the strength to make the next step. The way to climb a mountain is one step at a time. Day by day. All the way. And church, we gonna make it. We gonna make it. For God is with us. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. When something seems too hard to handle, too big to conquer, too far away to touch, when all your dreams begin to shatter, and deep inside you your hurt knows so much, that's when it's time to say, I'm climbing my mountain step by step, I'm climbing my mountain day by day, I'm climbing my mountain all the way, I'm climbing my mountain, I'm gonna make it one step at a time, one step at a time, one step at a time, with Jesus by my side. One step at a time, one step at a time, I'm climbing my mountain, one step at a time. Even though you might grow weary, don't be discouraged,
In our weakness, God is strong. Remember this, He'll never leave you. He won't forsake you. He's your strength and He's your song. So sing and start to sing. I'm climbing my mountain step by step. I'm climbing my mountain day by day. I'm climbing my mountain all the way. I'm climbing my mountain. I'm gonna make it one step at a time. One step at a time. One step at a time. With Jesus by my side. One step at a time. One step at a time. I'm climbing my mountain. One step at a time. 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 With Jesus by my side. One step at a time. One step at a time. I'm climbing my mountain. I'm climbing my mountain. One step at a time. Shekinah UMC 19th Church Anniversary. Patuloy na makaranas ang lahat ng matinding pagkilos ng Panginoon sa pagdiriwang na ito. Mapuspos ng pasasalamat, pagpapala ang lahat ng makakapanood sa pagsamba at higit sa lahat, mahayag ang katapatan ng Diyos. Proteksyon sa bawat isa. Magkaroon ng malusog na pangangatawan laban sa anumang sakit lalo na ang COVID-19.
ekonomiya at edukasyon. Naway umunlad na ang ating ekonomiya at magkaroon ng maayos at mabungang pag-aaral ang mga estudyante. Kapitbahay, mas maging malapit sa Panginoon at lubusang maranasan ang kanyang pagmamahal. Sa pagpapatuloy ng ating pagsamba, tayo po ay dumako sa paghahandog ng ating mga pasasalamat at ikapu. Ang sabi po sa Lucas chapter 6 verse 38, "Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo." Tayo po'y manalangin. Our Heavenly Father, we have gathered in this place to worship you, praise you, and serve you. We gladly tell you how happy we are
because you are true to your promises. Ang amin pong pang-araw-araw na buhay ay sapat ng pagpapala at himala na ginagawa mo sa amin sa araw-araw. Salamat sa bawat pagtitipong katulad nito dahil nadarama pa rin naming kasama ka namin sa bawat pagsambang aming ginagawa. Salamat dahil laging buhay ang aming pag-asa kahit iba ang aming nakikita sa aming kapaligiran. Salamat dahil sagana ang iyong proteksyon sa loob at labas ng aming tahanan. Sa bawat pagpasok sa opisina, eskwela, kumpanya, and various places we go to, your hand is always embraces us. Lord, every time we call you, hindi mo ibinabaling sa malayo ang iyong mukha, kundi lagi kang naghihintay sa paglapit namin sa iyo. Panginoon, binubuksan namin ang aming puso. Inaamin naming wala kaming maitatago ni maililihim sa iyo dahil ikaw ang lumikha sa amin. Dahil dito, nagpapakumbaba kaming humihingi ng tawad sa iyo. Ayaw naming malayo sa iyo kahit saglit. Ayaw naming panahanan kami ng karumihan at kadiliman dahil hindi ito nakalulugod sa iyo. Patawarin mo po kami sa bawat kasalanang nagagawa namin. Sinasadya man namin ito o hindi. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo upang luminis kami at maging karapat dapat sa iyo ang lahat naming handog sa araw-araw. Sa mensaheng aming narinig, thank you very much for your presence. Thank you for wanting us to move forward and grow. Tanggalin mo ang aming mga kapaguran, ang mga pasaning mabibigat na nagiging hadlang upang huminto kami kahit panandalian lamang dahil lubhang napakahalaga po ng bawat sandali sa buhay na ito. Gabayan mo po kami, Panginoon, alalayan upang kahit sa mga maliliit na hakbang, nakakalapit po kaming papalapit sa iyo. Father, amin din pong inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggong ito. Sina Annalisa Cruz, Ben J. Basco, Crisette Bernadette Bognot, at maging sila na hindi nabanggit ang pangalan. Patuloy mo po silang ingatan, pagpalain at ilapit sa iyo. Ang mga kapatid naming may sakit at karamdaman, may problema sa iba't ibang kadahilanan, sila na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, kalingain, pagalingin, at aliwin mo po sila araw-araw. Hindi man namin hinihingi ang iba pa naming mga pangangailangan, subalit nagpapasalamat po kami dahil ibinibigay mo na ito bago pa namin idulog sa iyo. Kaya wala po kaming masasabing hindi maganda sa iyo, Panginoon, dahil tunay kang napakabuting Diyos. Naway sa araw na ito, nabigyan ka namin ng luwalhati sa lahat ng aming ginawa. Napuri ka namin hindi lang sa aming mga labi, kundi ito mismo ang nakita mo sa aming mga puso. At higit sa lahat, na sana ang bawat isang sumamba sa iyo ngayon ay nakapagpasyang magtatapat at maglilingkod sa iyo habang sila ay nabubuhay. Muli, maraming salamat po sa iyo, Amang makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at Amen. At ngayon, tayo pong lahat ay tumayo para sa bendisyon. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kapayapaan, kapangyarihan, at kasaganaan. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kagalakan at biyaya. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kabanalan, kapagpakumbabaan, at kagalingan. Ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.
It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. It's a love that the world cannot give. It's a love that the world cannot understand. Love to know, love to live. My love I give unto you. It's a love that the world cannot understand. My love I give unto you. Happy birthday po sa mga sumusunod. January 15, Annalisa Cruz. January 16, Ren J. Basco. January 17, Rosette Bernadette Bognot. January 28, Timothy Marquez. January 30, Trisha May Degunyon. Kung mayroong nais na batiin dahil nalalapit na ang kanilang kaarawan o anibersaryo ng kasal, at maging mga kapatid na may sakit na kailangang isama sa panalangin, ipaalam lang po ito sa pastor para maisulat at mabati ang mga may kaarawan sa mga darating na pagsambahay at maipanalangin naman ang mga may sakit. Makibigay sa ating church treasurer, Tita Aida Dizon, o sa ating pastor, Romelo Julian, ang ating mga tithes at offerings, pati na rin ang ating pledges sa church vehicle. Kung walang pamamaraan para maihatid, sabihan lang ang ating treasurer o pastor para makagawa ng paraan upang malikom ang ating mga offerings. Zoom schedule for meeting and sharing. Children, every first and third Saturday at 4 p.m. Youth, every Sunday at 4 p.m. MAYAF, every second and fourth Saturday at 7 p.m. WSCS, every Saturday at 6 p.m. UMM every Monday at 7 p.m. Youth Prayer Meeting every Friday at 7 p.m. Adults Prayer Meeting every Friday at 6 p.m. and Discipleship Bible Quiz every Tuesday at 6 p.m. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid na nakasama nating naglingkod sa ating online worship service. December 6, Opening Prayer, Brother Alin Bonus. Testimony, Sister Chin Dakanay. December 13, Message of Song, Kids Choir. December 20, Opening Prayer, Sister Crisette Dakanay Bognot. Testimony, Sister Gina Bungay. December 25, Opening Prayer, Brother Isaiah Salas. Message of Song, Degunyon Family, Kids Choir. December 27, Message of Song, Sister Patrice Julian and Brother Iverson Salas. December 31, Opening Prayer, Sister Esther Castro, Testimony, Salonga Family. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kapatid,
Kayo po ay aming inaanyayahan upang makasama sa paglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng paglilid sa opening prayer, pagpapatotoo, pag-offer ng song, at paggawa ng prayer concerns. I-chat lamang po ang ating mga manggagawa para ma-schedule namin kayo sa gawain ito. Sa pag-take ng video, kung maaari po ay hanggang Webes po lamang para mas mapaghandaan agad ang ating online worship service. January 16, EPD First Clergy Study Session in Mountain View UMC, Bitas, Arayat. January 17, National UMYF Sunday. At sa darating na January 24, sama-sama po nating i-celebrate ang 19th founding anniversary ng ating church. Kamusta po tayo mga kapatid? Sa ilang buwang pagkaka-quarantine, ay patuloy nating nararanasan ang pagmamahal ng Panginoon. Ang kanyang tulong ay laging nakalaan sa atin. Ang tanging dapat lamang nating gawin ay patuloy na lumapit, magpasalamat at manalangin sa Kanya. Kaya muli po naming pinapaalala sa bawat pamilya ang ating prayer chain. Nawa po ay naipagpapatuloy natin ang gawain ito dahil malaki po ang nagagawa ng panalangin at nakikita nating kumikilos ang Panginoon sa ating mga dasal. Magpatuloy po tayo mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Hanggang sa susunod na online worship. All for Christ's glory.